Magandang araw po, Maynila. Magandang araw sa Manileño. Ako po, si Super Mara Tamundong. Narito po tayo ngayon sa opisina po ni Ms. Mara Tamundong sa pong candidate para po naman sa mayor dito po sa lungsod ng Maynila. At nais po natin malaman kung ano po ba talaga ang mga nais niya po plano niya para sa mayor sa lungsod ng Maynila. So, Mr. Tamundong, unang tanong po sa inyo, ano po ba ang nagtutok sa inyo para kayo po ay pumasok sa politiko? Magandang hapon din po, lalo na sa mga nakikinig po natin ngayon, yung mga televiewers po natin. Unang-una sa lahat, ang pagpasok sa politika hindi po biro na parang isang karir lang gagampanan mo. Kung hindi, ito po ay may mabigat na responsibilidad na kailangan gampanan mo bilang isang maglilingkod at bilang isang tao. Bakit ko po nasabi? Sapagkat ang paglilingkod kailangan maging tao pa rin na direkta po sa kanila at malaman ng kanilang mga pangangailangan. Ako po ay nakapasok dito sa politika dahil ang nag-udyok po sa akin ay mga senior citizens na kung saan ito po mga magulang natin, yung mga lolo at lola natin, ay nakitaan ako ng isang kaugalian na matagal nilang minahana para sa isang maglilingkod. At ito po yung pagmamahal at pagmamalasakit para sa ating mga lolo at lola, sa mga magulang. At syempre, mula nung ako po ay bumaba since 2021 up to present, na tinulungan po natin na magampanan, na magabayan ang mga kabataan. Ito po nakita ng ating mga senior citizen na tapat na maglilingkod tayo at talaga namang totoong magbibigay ng servisyo. Ito po, inudyukan nila akong tumakbong mayora ng Maynila para sa 2025. Dahil sabi nga po nila, gusto na nila makita yung tunay ng pagbabago para sa Maynila. At hindi na po nila mahihintay yung oras kung kailan ko pa gustong tumakbo. Kung hindi, gusto na po nilang masaksihan na mayroon talagang pag-asa na mababago pa rin ang Maynila. Sabi nga po nila sa akin, tumakbo ka na ngayon sapagkat hindi na kami tumagal sa mundo ito. Ang gusto lang namin ay masiguro na may isang taong maglilingkod para sa aming Panginoon. Salamat po naman at may isang taong mamalasakit sa ating mga senior citizens at marami po nagsasabi that you did not come from a family of politicians. Yes. So you're sasabihin lang ninyong mission masuk sa politika. Yung po mga negative na sinasabi nila na wala ka naman malalaman sa politika, ano po ba ang asal ng sasabihin? Alam niyo, unang-una po sa lahat, ang pagtulong ay hindi pinakailangan maging isang politiko o isang tao. Kung hindi dapat maging isang katulad natin, mamamayan talaga na tinitingin po para sa ating lahat. Hindi po ako naniniwala na kapag wala kang experience ay hindi mo magagampanan. Kung hindi higit na kailangan po natin siguro tignan dito, sino po ba talaga yung paglilingkuran natin? At ano po ba ang kwalifikasyon ng isang taong maglilingkod? Number one po dito, kailangan nakakababa at nakakadirekta sa taong bayan, nakakausap at wala pong pag-alilangan kung ikaw ay tutulong. Yun po yung hinahanap natin bilang isang Pilipino, bilang isang ako po ay Manileño na tulong sa Congressman Maynila. Yung pagkakaroon ng experience, siguro additional na lang po yun. Pero mas naniniwala po ako sa taong walang experience pero may malalim na dahilan para gampanan ng isang paglilingkod para sa kanila. Yeah. So you're also an advocate of buying senior citizens. Also, nalaman po natin na sa mga kabataan ay hindi rin po tinutulungan. Ano po ba ang mga tulong na masasabi natin na ginawa natin sa ating mga kabataan? Unang-una po, dahil ngayon panahon na ng mga technology talaga, nakita ko po sa mga kabataan yung kawalan ng oras na matutong makisama sa kanyang kapwa, kawalan ng oras na makita yung halaga ng isang magulang at yung kaugalian ng isang Pilipino. Doon nakita ko po na parang nabawasan yung mga bata na tinitignan nila yung talagang pagkakaroon ng Filipino moral values.
at yung mahalin ng kultura natin at tradisyon. Dito, bumaba po ako sa bawat barangay sa kabuuan ng Maynila sapagkat gusto ko pong maibigay sa kanila yung kaligayahan ng isang kabataan na gusto lang nila kumain ng masarap, gusto nilang magkaroon ng laruan, gusto nilang mapansin sila at higit sa lahat ay magabayan sila ng tama. Kasi kailangan po natin isipin palagi ng ating mga anak ang siyang kailangan hubugin natin ng tama. Kasi tayo magkakaedad din, mawawala rin sa mundo, pero yung mga anak po natin na maiiwanan, ay kailangan meron tayong maipamana sa kanilang maganda. Dahil sila pa rin yung magpapatuloy ng ginagawa natin kabutihan para sa ibang tao. Kaya ako po ay bumaba araw-araw sa 8 hanggang 12 barangay. Every day po, 4,000 ng mga kabataan. Ang aking pinibigyan po ng outreach program, katulad ng food feeding program, mga activities na pambata po talaga, yung pakikisalamuha, gusto ko silang matutuan. At the same time, pinakausap ko po yung mga kabataan. Lagi kong sinasabi sa kanila na ang paggalang sa magulang ay napakahalaga. Kasi ito yung gagawin sa kanila. Gumamit ng po at opo, matuto kong gumalang sa nakakatanda, dahil ako po, lumaki ako sa magulang ko ng isang mundo at yung papa ko ng isang nationalistic. Pinagsama yung kanilang magandang kaugalitan. Kaya ang naging bunga ko, ako yung nakita ko yung pagmamahal natin sa ating kapwa ay mahalaga pala. Hindi lang dahil gusto mong maging mabait na anak, hindi paglaki mo, lalabas ka ng iyong tahanan, kailangan marunong sa tayo mag-isama at mag-isalamin mo. Yun po talaga ang dahil. Ang pagtulong ko sa mga kabataan dahil mabata ko ako, hinira lang ako makakain ng Jollibee sa pagkakita. Kami magkakapatid, ang mama ko ay marunong sa budget talaga kasi ang priority niya po kapag enroll kami, makapag-aral kami. Kaya tuwing birthday lang namin ako nakakakain ng Jollibee. Kasi kapag ni mama, kung pakain kayo sa Jollibee, wala na kami ng bigas. So dito nakita ko po yung halaga na mabigyan mo halaga yung kabataan, yung pagkain na nilang tikman. Kaya binigay ko po yung Jollibee, binigay ko yung mula, nagdala po akong magician, binigay akong dancer. At the same time, yung pangaral na ibinigay ko natin sa mga kabataan. Maganda pong malaman na ang kabataan sa kabataan ay magtulungan. Yes. At ang nakita po natin na pagtuloy nyo sa mga kabataan, hindi lamang sa sikat, pagkain, hindi pati yung kanilang gabay. Yes. Ito pa rin parang isang nanay na gumagaway sa kanila. So, ano po ba gusto yung ating pong plano para sa ating pong lusot na sakali pong pagpalanan talaga kayo? Kayo ay yung bayan. Ano po ang inyong plano po sa lusot? Una po sa lahat, 47 years old na po ako, ulit-ulit sinasabi ko na mahabang panahon na rin ako bumuboto para sa taong magbibigod para sa atin. Pero sa tagal po ng panahon, inantay pa ako ng panahon nito para magampanan siguro yung totoong programa na direkta sa taong bayan. Dahil ang gusto ko pong programa, direkta sa taong bayan, hindi hahaluan ng politika, hindi porket hindi natin kapatinan, hindi natin tutulungan kasi uso po yan ngayon sa barangay palakasan system, tatanggalin po natin yan dahil ang mga ko po ay agarang magbaba ng mga lighting program sa bawat barangay sa kabuuan ng Manila. Ito po kasi mabibigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa, ang bawat taong may pamilya na mas higit nilang matulungan sa kanilang pamilya sa pagkain, sa pag-aaral at sa gamot ng kanilang mga magulang. Yung agarang lighting program ay pagkakaloob po natin sa bawat Manileño sa Manila. Kasi ang Manileño po talaga, ang Pilipino by nature ay mag-isarte, maraming talento. So ang unang lang po talaga ay maudyukan sila at